Kagulat World, grabe ang ingay online. International fans mismo ang nagkakagulo dahil kay Alexandra Ala. May viral post tungkol sa best tennis youngster at si Alex sa listahan katabi sina Victoria Mboko, Mira Riva at iba pang rising stars. Pero imbes na celebration, backlash ang sumabog. Marami ang gustong tanggalin siya sa listahan. Sinasabing wala raw siyang place sa elite group at hindi niya kayang tapatan ang level ng iba. Pero ano ba talaga ang totoo? Amoy na amoy ang jealousy. Si Alex, na umakyat na sa career high number 40 at history maker para sa Pilipinas, ay literal na dinudumog ng fans saan man magpunta. Viral airport arrivals, packed venues, at non-stop hype sa social media. Hindi ito basta ingay lang. Ito ay star power na ramdam sa ground. At dun nagsisimula ang conflict. Sa socials, makikita ang frustration ng ilang international. Sinasabi nilang mas ahead daw si Mboko at Andreeva pagdating sa on-court results at titles. May nagsasabing overhype lang si Alex dahil sa lakas ng Pinoy crowd. May nagda-downplay sa achievements niya. Pero habang tumitindi ang bashers, mas lalong nag-aalab ang Pinoy pride. Dito pumapasok ang mas malalim na tension, career versus country pressure. Habang hinahabol pa ni Alex ang first WTA title at Grand Slam breakthrough, dala niya ang bigat ng sudden global fame at kasabay nitong hate. Mula sa mga heartbreak noong 2025 hanggang sa explosive rise na yung 2026, bawat patikos ay nagiging gasolina. Imbes na pabagsakin siya, mas lalo siyang pinapalakas nito. Ang global impact, malinaw na hindi lang siya simpleng player. Si Alex ay isang phenomenon, crowd magnet, digital era superstar, isang atleta na may genuine connection sa fans, lalo na sa diaspora, na nagiging dahilan kung bakit mas lalo siyang napapansin at mas lalo ring tinatarget. Buong sporting world nagulat sa divide na ito. May mga tumatanggi sa bilis ng pag-angat niya. May mga hindi pa handang tanggapin na ang isang Filipina tennis player ay nasa gitna na ng best youngster conversations. Pero para sa Pilipinas, ito ay patunay na she belongs. Mula sa doubt at losses hanggang sa hope at legacy, ang fans ay mas nag-rally ngayon. Ang negativity ay ginagawang motivation. Ang bashers, background noise na lang sa mas malaking kwento. Ngayon ang tanong, matatahimik ba ang bashers kapag nag-deliver siya sa Dubai? At ano ang susunod na viral moment? Isang shocking upset run ba o mas malaking crowd frenzy na magpapatunay sa tunay niyang star power? Pinas, oras na mag-rally ng mas malakas. Dahil ang kwento ni Alex Ayala, hindi pa tapos. Mas lalo pa lang nagsisimula. Buong tennis world nagulat sa biglaang wave ng bashers laban kay Alexandra Ayala. Nagsimula ang lahat sa isang viral post na nagtatanong kung sino ang best youngster sa women's tennis ngayon. Sa listahan, makikita ang flags ng iba't ibang bansa, Canada, Czech Republic, USA, Russia, at siyempre, Pilipinas. Kasama sa lineup si Alex katabi ang mga rising international stars tulad ni Victoria Mboko at Mira Andreeva. Pero imbes na purong suporta, biglang sumabog ang kontrobersya. Maraming international fans ang agad nag-react at hindi ito basta simpleng debate. May mga nagdemand na tanggalin si Alex sa listahan. May nagsasabing hindi siya belong. May nagsasabing kulang pa raw ang achievements niya para mapasama sa elite youngster conversations. Boom! Biglang naging sentro si Alex ng matinding online clash na nagpakita ng malaking divide sa tennis community. Ito ngayon ang malinaw na conflict, career versus bansa. Sa edad na 20, si Alex ay patuloy ng gumagawa ng kasaysayan bilang isa sa highest-ranked Filipina tennis players at isa sa pinakakilalang rising stars sa global scene. Hindi lang sa ranking umiingay ang pangalan niya, kundi pati sa crowd impact. Sa bawat torneo na kanyang pinupuntahan, mula Middle East hanggang Europe, literal na dumadagsa ang fans. Viral ang kanyang arrivals, punuan ng venues at ramdam ang hype kahit practice sessions pa lang. Pero habang lumalaki ang kanyang kasikatan, mas lumalakas din ang resistance mula sa ibang fans. Sa comment sections, makikita ang halo-halong emosyon, frustration, denial, at minsan halatang insecurity. May nagsasabing mas deserving ang ibang players dahil sa titles at consistency. May nagda-downplay sa kanyang rapid climb mula outside top 100 papuntang global spotlight. Ngunit para sa maraming observers, may mas malalim na dahilan kung bakit siya tinatarget, ang kanyang star power na hindi madaling tapatan. Para sa Pinoy fans, ibang usapan ito. Ang bawat bash ay nagiging dahilan para mas lalong magkaisa ang suporta. Nakikita nila ito bilang patunay na si Alex ay tunay ng global threat, hindi lang sa laro, kundi sa influence. Ang kanyang presence ay nagdadala ng bagong audience sa tennis, lalo na mula sa Asia at Filipino diaspora
na matagal nang naghihintay ng representasyon sa sport na ito. Mula sa mga heartbreak moments ng nakaraang seasons hanggang sa massive rise niya ngayon, isang bagay ang malinaw. Ang fame ni Alex ay hindi lang basta sumikat. Pinaghirapan ito at ngayon, sinusubok ito ng matinding pressure. Pero ang tanong, makakaapekto ba ang negativity na ito sa kanyang sunod na laban? O ito pa ang magiging spark ng mas malaking breakthrough? Mas lumalim ang drama habang papalapit ang susunod na tournament ni Alexandra Ayala. Habang abala siya sa preparation, patuloy namang umiikot online ang viral debate tungkol sa Best Youngster list na kinabibilangan niya kasama sina Victoria Mboko at Mira Andriva. At dito na mas naging malinaw ang tunay na issue. Hindi lang ito usapin ng ranking, kundi usapin ng relevance at influence. May mga fans na patuloy ang argumento. Mas may titles daw ang iba, mas consistent, mas malalim na ang run sa big tournament. Para sa kanila, si Alex ay too early para mapasama sa elite conversation. May ilan pang nagsasabing nadadala lang siya ng lakas ng Filipino crowd at social media hype. Ngunit habang tumitindi ang kritisismo, mas lalong nagiging sentro ng usapan ang kanyang pangalan. Ironically, bawat negatibong komento ay lalo lang nagpapalawak ng kanyang reach. Dito pumapasok ang mas malalim na reality ng modern sports era. Visibility equals power. Hindi lang performance sa court ang labanan ngayon, kundi kung sino ang kaya magdala ng audience, engagement at bagong market sa sport. At dito undeniable ang impact ni Alex. Sa bawat torneo na kanyang nilalaro, kapansin-pansin ang dami ng Pilipinong bandila sa crowd. Sa social media, bawat highlight clip ay mabilis mag-viral. Ang dating tahimik na tennis spaces ay nagkakaroon ng bagong energy dahil sa kanya. Emotional ang nucleus ng lahat ng ito. Noong mga nakaraang season, dumaan siya sa masakit na losses na nagpapa-question sa marami kung hanggang saan ang ceiling niya. Ngayon, habang umaangat ang ranking at exposure, kasabay naman ang biglang hate. Ito ang presyo ng pagiging visible. Pero para sa maraming supporters, malinaw ang narrative. Kapag may bashers na, ibig sabihin relevant ka na. Ang mas nakakagulat, habang divided ang international fans, mas solid ang suporta ng Pilipinas at ng global Filipino diaspora. Para sa kanila, hindi lang ito tungkol sa pagiging bahagi ng Best Youngster list. Ito ay simbolo na may Filipina na kayang makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa tennis. At yun pa lang, panalo na sa representation. Ngayon ang malaking tanong, paano niya dadalhin ang lahat ng ito sa court? Ang tunay na sagot ay hindi sa comment section, kundi sa performance. Kapag nag-deliver siya sa susunod na big stage, maaring ang mismong bashers ang mapilitang manahimik. Isang bagay ang sigurado, ang ingay na ito ay hindi aksidente. Isa itong senyales na si Alexandra Ayala ay hindi na lang racing player. Siya ay global storyline.